Hello guys, no? So magandang araw sa inyo lahat. Ayan. So guys, kumusta naman po tayo? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan, ha. Ayan. So guys, this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel, guys. Ayan guys, no, so hello sa inyo. Ayan, so guys, nandito tayo ulit at binalikan natin itong ginagawang magtuod flyover, guys, no. Ayan, so tayo ay magkakaroon ng quick update about this project, guys, no, kasi medyo matagal-tagal na rin, no, nung huling punta natin dito, no. So currently nandito tayo sa may pinaka-crossing mismo nitong MAA. Dito yung MAA Road, no? Or the Don Julian Rodriguez Avenue. Tapos sa kabila naman, yung pag tumawid kayo, ito na yung papuntang Magtuod, no? Ayan. So ito ho yung ginagawang flyover, no? So kung natatandaan ninyo nung huli nating vlog dito, yun nga, no, nagkaroon na pagkakabit doon ng mga nitong mga girders, guys, no. Ayan, so ngayon sisilipin natin doon kung ano yung mga panibagong mga ginagawa doon, no. So pero actually dito tayo banda, ito na lang, no, guys, no, dalawa na lang yung ginagawang ano, no, itong what you call this, the capping, no, itong yung pagkakabitan ng girders, guys, no. Nakalimutan ko na naman kung ano to, pier capping. Ayan, no, yung pier capping nila, no. That is the final two, no. So dalawa na lang yung ginagawa kasi nung huling vlog natin, guys, andun pa lang sila sa may ikalawa at saka pangatlo, no. Ayan, so ngayon ito na, this is the last two, no, and then after that wala na, no. Ayan, so para sa mga curing stage na lang yan. Ayan, so dito tayo magsisimula, guys. Dito tayo, papunta tayo dito muna sa direction ng northeast direction, no, or yung going bound to Buhangin, Davao International Airport or Panakan, no. Ayan, so ito. So marami may mga nagtataka bakit parang tumigil daw yung paglalagay ng mga girders, guys, no. Actually, kung mapapansin, kung natatandaan ninyo, guys, yung pinakaunang itinayo, no, yung mga ginawang mga pier dito ay yung unang first three of those, no. Yun, I think itong mga nandito na huli, baka nasa curing stage pa to, no. So kaya hindi pa nila pinapatungan ng itong mabibigat na mga girders, guys, no. So I think maybe sooner, no, magano na yan kasi yung doon sa may nilagyan na nila ng girder, naglalagay na sila doon ng something, yung parang yero, no, na makakapal na yero, ewan ko kung ano tawag dyan, yung para kapag nagbuhos na sila ng semento dyan, yan, no, yan yung nilalagay nila doon. So ngayon pupunta tayo doon, maglalakad tayo papunta doon, no. Kaya dito, guys, sa may area, ito na yung simbahan kasi. So kung mapapansin natin dito, itong area na ito, no, na clear out na, no. Ayan, no, nawala na rin yung police post dito, no. Ayan, no, ito na lang yata, no, parang tatapusin na lang tong parang ano dito, no, tatanggalin din to, no. Medyo malaki-laki pa nga yung trabaho dito, guys, no. Excuse me. So pagkakaalam natin ngayon, guys, no, parang nag-move na naman yata ang completion date nitong
Maamag-Tuod flyover. Kasi parang ang lumalabas ngayon na naman mga late of 2025 ang completion date nito, no? So next year pa, no? Which is sana expected natin this year, no? Pero mukhang nag-move na naman sila, no? So ayan, medyo hindi natin alam kung ano yung naging dahilan, although all we know, no, na nagkaroon to ng delays, no? Especially last year, guys, no, nagkaroon to ng mga delays dito, no, na muntikan nga, akala nga natin, marami sa atin na nagtataka na parang tumigil nga yung pagtatrabaho dito. Late on mga bandang November 2023 lang nung parang nagkaroon ulit ng pagsisimula nung pagtatrabaho dito at biglang bumilis nga, ayan, no, ito. Pero actually tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila, no, ayan, no? Ayan. So if ever, kung totoo man yung nilabas nila na maybe around next year pa, no, around last quarter of next year or 2025 pa yung completion date nito, halos magiging kasabayan niya na lang din yung mga yung currently na ginagawa na Bukana Bridge, no, ng Davao City Coastal Road. So gano'n, no, parang gano'n na siya biglang yung tagal, no, ng pagkakagawa nito. Remember, guys, that the Bukana Bridge of the Davao City Coastal Road just started on around February, guys, no, nag-umpisa ng February. Actually ang bilis talaga ng mga pangyayari doon sa Bukana Bridge, no, ang bilis ng mga ang galing ng mga Chinese na contractor dahil once na nagkaroon nga sila ng green light na to construct the bridge, no, tuloy-tuloy, no, walang yan yung sinasabi ko at in-explain ko nung last vlog ko. Yun yung kakaibahan kapag yung sa government project at yung although yung Bukana Bridge, it's still a government project, no, pero under siya sa contract ng isang malaking firm or what, no, yung katulad ng mga JICA, no, is under financed by ng mga ganun kalalaking mga kumpanya or mga firm, no, kasi may pondo talaga sila, no. Ayan, kapag government project kasi talaga, guys, no, ang nangyayari nga talaga nauudlot-udlot kasi yung mga guys, no, yung mga pagre-release ng budget, no, yun nga, yung sinabi natin doon na pitchy yung pagbibigay ng budget, no, lalo na ngayon, yun nga, sinasabi natin, medyo nagkakaroon ng hidwaan patungkol, no, lalong-lalo na para sa Davao ay maybe, no, baka ganun ang nangyayari, no. So hopefully naman, no, sana tuloy-tuloy lang itong proyekto nito, no. Ayan. So ito, guys, nandito na tayo. And this will be also, guys, again, magkakaroon tayo ng konting recap that this flyover here will be the second longest flyover in Mindanao, no, next to the Tagum City flyover, guys, no. Itong kung yung Tagum City flyover is around 1.6 kilometers of flyover, no. Actually yung main bridge nun, guys, is 1.2 kilometers lang, no. And then yung the rest, kaya umabot siya ng yung whole project is 1.6 kilometers. Kasama na ho doon yung ramp on and ramp off, no. Pero yung main bridge or yung main flyover is around 1.2 kilometers, no. Ayan, so mahaba pa rin, no. Ito naman this flyover naman dito, guys, will be around 800 to 850 meters yata, no, almost a kilometer, no, ganun siya kahaba rin, no. Ayan, kung dito tayo na side, guys, no, sa northeast side direction, no, ang ganda, no, ng pagkaka-finish ng bawat pier, no. Ayan,
Ayan. So hopefully no, sana yung total completion date is yung total talaga, no, yung lahat-lahat, yung kabuuan ng project, no. Yun yung sana ibig sabihin doon. Pero hopefully we are hoping for this flyover to be open for motorists, public motorists, kahit sa mga lightweight vehicles lang, by around of this kung pwede lang sana, no, this last quarter of this year. Pero mukhang malabo mangyari dahil yun nga, mukhang nag-aantay pa sila sa curing stage nitong mga, kasi ito mga bago-bago lang yung naigawa to, 'di ba? Nahalata ninyo nung mga nakaraang taon, mga bandang December hanggang ganitong panahon, nagsunod-sunuran yung pagtatayo nitong paglalagay nitong pier capping, no? So malabang yung mga pier cap nito nasa curing stage pa. Unlike kasi nung dito sa may nauna, dahil ang dahilan nga, dahil ito yung mga nauna, no, na naitayo na. Matagal na itong nagkaroon ng pier cap dito, kaya medyo actually ano na, no. So probably cured na talaga itong mga pier cap dito, kaya nilagyan na ng nitong mga girders, no. Ayan. So ayan guys, no. So yung ang tinatrabaho dito banda na area ay more on sa doon sa upper deck na, no, doon sa taas, no. So probably they are preparing that, yung paglalagay ng mga parang steel sheets, no, yung mga makakapal na parang yero na ano, ilalatag nila diyan sa taas para pagka tapos maglalagay pa yan sila ng mga bakal-bakal diyan, something, no, para tapos and then magbubuhos na yan sila ng semento. Kasi pagka once nagbuhos na naman sila ng semento diyan, mag-curing ano na naman yan, no. Ayan, may curing stage na naman yan. Ayan. So yun yung mga possible pa ang gagawin dito, at saka yung pagtawag nitong of course the road widening here, no. Ang okay naman dito sa side na ito guys, no, yung iba, no, they are starting to widen, no, to clear out the space, no. Meron ngang iba okay na, no, nakapag-clear out na. Ang problem na lang talaga dito is this electric poles, no. Itong mga electric poles na kailangan ma-transfer, no. Alam nyo ba guys, no, nung around of December of 2023, before the 2023 year ends, no, merong naipasa ang ating council, city council, na about sa new, no, na city ordinance here in Davao guys, no, for about this sa mga electric poles, no. Actually meron silang binigay, ayan, may ilalagay akong clips, no. Meron silang kailangan ma-move out or ano, no, na dapat ma-clear na to, no. Wala na to, hindi na to nakaharang sa mga daan, sa roads, and even to the sidewalks, no. Kailangan ma-transfer yan, no, and they will be fined, no, for 300 pesos per pole, no, daily. Kung umabot sa ano, no, magbibigay ng something subsina ang ating city government of Davao sa mga companies like mga telco companies and electric companies, no. And they have 3 years to do that, no. Ayan, kasi kung umabot ayan, no, magkakaroon sila ng fine, no, 300 pesos per pole every day, daily yan. So malaki-laki rin ho yan na penalty na yan, no. Ayan, so hopefully, and hindi lang yan dito guys, actually nakalagay dyan, it's all over Davao City na guys, no. Ayan, yan na yung new parang city ordinance of Davao City, no, especially in downtown, since ang downtown natin is undergoing of the underground cabling system, no. So may nakalagay dyan specific na mga area like the JP Laurel, no, the Art Castillo, what do you call this, the Boulevard, no, even the MacArthur Highway. Ayan, no, about dyan sa mga electric poles. So soon
medyo I think no kung hindi man yan sila ma-underground, I think mamu-move out na yan sila, and pinapaayos na yan ng ating city government para medyo malinis na. And ito nga no, ito katulad nito no, ito yung mga problema sa kanila no, nakikita ko no. So kung nagtatrabaho dito katulad nito, nagwa-widening, ito yung nangyayari, nakapag-semento na dito yung DPWH, pero yung mga poste ng ating mga Meralco no, Meralco tuloy, itong mga ano to, Davao Light no, itong mga electric poles na ito ay still no, nandito pa rin no. This one I think this is not for the Davao Light no. I think yung iba dito, yung mga poles dito is for telco no, telco poles to no, wala yan. So still no, nandito siya sa gitna mismo. Ang problema naman nito kasi yun nga, natrabaho na to ng DPWH. Ngayon tatrabahuin na naman to anytime soon ng itong mga telco na ito no, itong pagre-remove no. So tapos tatapakan nila yan, minsan nga iniiwan na lang nila yan na ganyan, butas dyan no. So sana nga no, sana yung mga ganitong project talaga no, sana if ever there merong mga road widenings or what, tapos whatever the kailangan i-clear out before the DPWH or yung contractor magtrabaho sa widening, talagang totally clear out na para tuloy-tuloy yung trabaho ng ating DPWH or yung ating mga contractor pagsesemento no. Yan yung nakikita ko sa isa sa mga problema talaga sa gobyerno natin guys no. Hindi nila magawa ng paraan yan no. Ayan, ang dami nating nakikita niyan all over the Philippines, in the country no. Yung iba pa nga mahirap talaga, delikado talaga dahil nasa mga main highway no. Ayan, ang dami na nadidisgrasya dyan, lalo na kapag gabi no, hindi napapansin yan na may poste pala sa gitna ng daan no. So sana maayos yan ng ano no, before the DPWH or any contractor na magagawa ng kalsada, they have to make sure no, dapat they have to give a specific time na sa mga ano na kailangan i-move out nila. Kung hindi nila i-move out yan, bubuldusin yan ng ano ng contractor, and then iiwan na lang yan, bahala na yung telco dyan kung anong gagawin nila dyan sa mga wires nila. Basta ang sa telco, ang sa contractor magawa nila yung kalsada. Dapat ganun no, para ano hindi magawa na. Kasi kung ako yung sa gobyerno niyan, although baka nasa ano yan, kakasuhan sila ng telco companies, dapat ganun din no, yung DPWH bigyan nila na specific time kapag hindi tinirabaho ng telco company or what, or ng electric company yung poles na pinapatanggal nila, ayan no, pwede rin kasuhan ng DPWH or yung ano, yung telco company. Kasi yan yung mangyayari guys no, bubunggalin na naman yan ng telco company, tapos parang tatapakan lang nila ng semento dyan yung kung saan nila binunot yung kanila ano. Kaya medyo paminsan ang kalabasan ng trabaho ng iba ay parang may mga lubak-lubak no. Ayan no, kasi hindi pantay kasi yung pagkakabuhos no. Sana magawan to ng paraan no. Ayan, yan din yung napapansin ko, pati yung mga water district guys no, kung kailan na itapos natapos na semento na, o kaya nakapag-asphalt overlay na yung mga yung tinrabaho, tsaka naman nila bubungkalin ulit kasi aayusin nila yung tubo no? Kung hindi pa naman mga timang no, kung kailan naayos yung kalsada, tsaka nila gigibain yung kalsada para ayusin yung tubo nila. Hindi nila inayos muna bago inayos yung kalsada no. Ayan, anyways, balik tayo dito sa ating project update guys no. Ito, ayan, so I think they are also starting to fill up the ramp on and ramp off here no. Ayan, ayan. So yan yung latest update dito no, sa Magtuod flyover. Ayan, ayan guys no. Yun,
So that's it, no? So punta tayo doon sa kabila naman, sa southwest direction naman, at sisilipin natin doon, guys, no? Ayan. Let's go, guys. Ayan, guys, no? So nandito tayo ngayon sa kabilang side naman, no? Or going to the southwest direction. Ayan. So dito tayo mismo, no? Yung sa huling dalawang piers or poste na kinakabitan nitong pier capping. Ayan, no? And this is the one, no? I think itong dito na sa itong isang poste nito, kakaumpisa lang nito paglalagay nitong mga yung parang frame, no? Ayan, no? Ito. Ayan. So guys, no, yan yung mga latest. Ito yung tatlo dito, okay na, no? So probably nasa curing stage na yan. And yung widening dito ay tuloy-tuloy pa rin. Ayan, no? So ito pa yung mga ginagawa ngayon, no? Ayan. Ayan. So ayun, guys, ha? So sorry kanina if ever I am using a word of timang, no? Ayan, kasi paminsan kasi, guys, alam nyo, nakakainis kasi, no? Pagka nakakakita tayo ng mga ganyang klaseng proyekto. Kung hindi nyo, alam ko napapansin nyo yan, no? Kapag ang itong government project natin, itong gobyerno natin ay merong mga proyekto katulad ng mga road widenings or ano, no? Napapansin natin ganun nga, no? Pagkatapos ng kanilang project, meron pang pa rin mga poste na nakatirek nasa gitna mismo ng kalsada kung saan sila nagkaroon ng widening project, no? Dapat kasi niyan, before they will if they have a propose of widening or they may plano silang to widen the road on some certain area, dapat niyan binibigyan nila ng note, no, or something ano ang mga it could be water district company or telco companies and the electric companies, no, papakita nila ito, magkakaroon kami ng proyekto dito, we're going to widen this road and yung mga poles ninyo matatamaan. Ito yung mga certain poles, no? Yan, ituturo nila kung ilang poles yan, no? So we will give you a time for a 3 months or 6 months, mga ganun sana, no, na to remove the poles and to transfer it, no, as well as goes for the water district, no. Ayan, may gagawin kami dyan. Kung ano yung tatrabahuin nyo, or you have to, kailangan nyo tanggalin na mga tubo dyan, or may ayusin kayong ano, kailangan nyong ilipat nyo na bago kami makapagtrabaho, bago makapag-umpisa magtrabaho yung contractor na gagawa dyan, no? Ang nangyayari kasi, guys, hindi ang nangyayari, ginagawa muna yung kalsada at iniiwan ng mga poste na nakatayo sa gitna ng daan. So yung siyempre yung sa portion na yun kung saan nakatayo yung mga poste, hindi yun mabubuhusan ng semento, no? So ang mangyayari nyon, isang buwan or after a couple of months, sometimes yung iba umabot na ng taon, no, ilang taon bago tanggalin, no? Kapag tinanggal na nila yung mga poste na yun, yung mga siyempre kung saan nila binunot yung mga poste, magkakaroon ng butas yung mga semento, no? Ayan. So ang mangyayari doon, aapakan na lang nila, tatapakan na lang nila yung kung saan yung mga butas-butas kung saan nila, no? Ang pangit na nga resulta nun, guys, no, sa kalsada. Parang magkakaroon ng mga something na lubak-lubak or ano, no, hindi pantay ang pagkakabuhos kasi sa semento. So yun yung inaano ko lang kasi, guys, no, bakit ganon ang nangyayari kasi sa mga project na mga klaseng ganitong klaseng project katulad dito, no. Itong project nito medyo this project has started since I think 2020, no, 2020 I think, no. Ngayon around the last quarter of 2019 or 2020, no, ito nagsimula. Kailan pa to, no? Basta ang 'di ba, pagkakalam natin, guys, yung dapat ang gagawin na flyover is yung doon sa may NCCC Mall and ano, kaya lang na stop. So that's why dito nailipat, no, yung pondo at ano.
no? So gano'n, no? Ang isa sa nakatagal sa kanila dito guys is yung mga electric wires that are crossing from each other, no? Ang tagal, no, trabahuin, no? Ayun yung sinasabi ko kasi nakakainis pa minsan nung gano'n. Alam mo yung okay na yung kalsada, nagawa na, isa sa mga makalawang buwan, makikita mo na naman, bubungkalin na naman ng mga taga water district dahil gagawin nila, ayusin na nila yung tubo na dapat nilang ilipat. Nakakainis yung ganun kasi guys, no? Okay na sana tapos tsaka nila, no? Ngayon paminsan pagka nagawa na nila yon, iniiwan na lang nila, tinatambakan lang nila ng lupa, no? So sira yung no? Mali yung diskarte ng kaya nga naisabi yung ganung word kanina, no? So pasensya na lang kung sino yung matatamaan. Ayan, matamaan na kayo kung matamaan, no? Sana naman ay gawain niyo yung trabaho din ninyo ng maayos, no? Ayan, kasi sayang pera natin tong pinagagawa dito para kayo nagsasayang kasi ng pera no? Ayan, yan ang mahirap kasi guys. Ayan, so ito, no, ito yung pangyayari dito sa may southwest direction. So I think ito this is in the curing stage, so medyo matagal-tagal pa tayo makakakita dito pagka malalagyan to ng mga girders dito, kasi ito yung mga medyo late na last portion na nagtayo ng mga poste at ng mga itong pier cap, no? Okay, so that's it guys, no? That is the latest update here around in the Magtuot flyover project, no? So ngayon medyo dito sila sa mga road widening kasi kailangan guys may napansin kasi ako dito, katulad dito guys, no? Yung before siguro na hindi pa to na update, meron ng mga tinamaan dito guys, no, na mga pier cap, no? May mga sumayad na, no? Ayan, so that's why that's the reason why kailangan to mag road widening dito, no? Ayan, so that's it guys, okay, so please like and share this video, and doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo, hit that notification bell and para ma-notify kayo every time I will upload a video patungkol sa mga development na nangyayari here in Metro Davao guys. Okay, so sa aking paalala sa inyo guys, mag-iingat ho tayo lagi dahil ang ating mga mahal sa buhay ay nag-aabang yan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay guys, so maraming salamat, God bless us all, and adios guys.